Grabe ang kapal ho ng mukha nitong si Marcos Jr. Kung tayo ho siguro presidente tapos ganito na katinding skandalo kinasasangkutan natin, nagbitiw na ho tayo, nag-resign na ho tayo sa pagiging presidente, ibinigay na ho natin kay VP Sara ang presidency. Kasi matindi na ho ito mga kababayan. Palitan daw ho nila ng mensahe ni Adrian Bersamin kumakalat sa mundo ng social media. Yan ho ang pag-uusapan natin dito sa video na to. Ibang level ho talaga ang kabangagan at kakapalan ng mukha nitong si Marcos Jr. Pagka ikaw nag-deny pa dito sa isa na to, ewan ko na lang. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gustong sumali sa ating community. Yung join button, andyan lang ho sa baba. Naku, ang ating maisog, Attorney Vic Rodriguez at itong si Congressman Egay Erice. Isa ho sa mga nakakita doon sa di umanong palitan ng mensahe nitong si Adrian Bersamin at nitong si Marcos Jr. Yari ho dito si Adrian Bersamin. Sigurado ho tayo dito mga kababayan kasi ano yan pagka umakyat yan kay Adrian Bersamin, makakastigo yan si dating executive secretary Lucas Bersamin, anak ng Petrang Garapata. Kaya Attorney Vic, sasabihin ako kaya pala hindi makapag-resign itong si Lucas Bersamin kasi sobrang lalim nila. Sobrang lalim nila sa mga kalokohan sa ating bansa. Ibang klase. Mantakin mo ka mag-anak niya. Attorney Vic, yung pumalit sa'yo na ngayon umalis na, inalis na para ika nga mawala sa Malacanang ang atensyon ng ating mga kababayan, 'di ba? Pinalit si Ralph Recto. Una diyan si Attorney Vic. Attorney Vic, yung pumalit sa'yo. Grabe, no? Kaya pala ang lakas niya kung makatanggol dito kay Marcos Jr. Hindi mo na kayang ipagtanggol dahil sobrang hirap na ng pinasok na sigalot nitong Marcos Jr. na to. Pero talagang pinipilit pa rin niya. Pero dito sa isa na to, kaya wala ho siyang magawa kung hindi magbitiw. Kasi di ho natin alam, apo niya yon, pamangkin niya yung Adrian Bersamin. Napakalalim niya ho dito sa problema na to na kung saan siya naman hong hinahanap na pangalan doon sa partial committee report nitong si Marcos Jr. Ang namayagpag ho, ang high profile doon, ang tinatawag nilang big fish, itong si Joel Villanueva at itong si Senator Jingo Estrada, wala hong big fish. Wala hong big fish doon sa partial committee report nitong si Ping Lacson. Kaya ang daming galit dyan. At mapahanggang sa ngayon, hindi yan kinakagat ng ating mga kababayan. Anak ng toka, maglalabas ka ng partial report tapos merong kakalat na text message nitong si Adrian Bersamin at itong si Marcos Jr. Sobrang kapal na rin ho ng mukha mo para dito kay Ping Lacson. Pagka pinagpilitan mo pa, yung partial committee report na yan, rerekta na ho tayo dito kay Marcos Jr. Ano na naman bang kabalinto na ang pinagsasabi nitong mama na to ito mga kababayan, teka lang ho, lakihan lang ho natin ng konti. Ayan, ito ho, Marcos upsets, classroom shortage, taps LGU to build more. Talagang galit daw itong si Bangag. Anak ng toko, paano tayo hindi magkaka-shortage, ninakaw nyo lahat ng pera. Pambira. Wala tayong shortage ngayon kung hindi nyo trinabaho ang pondo. Pantakin mo nung si VP Sara ang sekretary ng DepEd. Anong gustong mangyari nitong si Tambalus-Lus at nitong si Zaldico? Magpasok ng 5 bilyon sa budget ng DepEd para daw sa pagpapatayo ng classroom. At ang may hawak lang at ang may control daw doon sa 5 bilyon na yon. Di umano, sabi ni Vice President Sara Duterte, Martin Romualdez at Zaldico. Ngayon nagtatanong ka kung bakit may shortage, nagagalit ka. Anak ng tokwa, huwag ka magalit. Alam mo naman na magkaka-shortage kasi ninakaw nyo lahat ng pera, mga walang niya kayo. O re-rekta ho tayo ngayon dito kay... hindi, bababaran ho kasi natin itong si Attorney Vic. So, unahin na natin itong si Congressman Egay Erice kasi malupit bumalagbag itong si Attorney Vic. Kasi pagka pinanood ko itong video ni Attorney Vic, gusto ko dire-diretso Ika nga wala nang paputol-putol. Kaya dito tayo kay Egay Erice. At saka itong si Egay Erice, isa daw ho siya sa nakakita doon sa mga text message nitong si Adrian Bersamin at nitong si Marcos Jr. na kung saan sinasabi daw ho nitong si Adrian Bersamin na ihahatid daw di umano yung siguro kaperahan yan, di ba? Pakibalita ho tayo mga kababayan. Ng minority block doon sa lower chamber
Magandang gabi po, Congressman Arice. And thank you for joining Hi. us. Good evening, Ed, Joby, and Chicky. Good evening Hello po. Sige, sir. Sir, we understand that nakita nyo mismo itong screenshots daw na nag-uugnay. Tama ba? Kay, supposedly between Adrian Bersamin and President Marcos. Is that correct? Yes po. Kasi po, kami po inimbita ni Congressman Libiste. Yan. Three occasions. At hindi lang naman ako, hindi lang si Congressman Tino, may tatlo pang mga representatives ng Kongreso ang nakakita nito. Ito ay nasa kanyang laptop at pinakita niya sa amin yung buong conversation between President Marcos and dating PLO Chief Adrian Bersamin, including a parang detailed na kwenta ng gastos ng Alyansa campaign noong 2025. So, explicit po talaga yung messages. Walang coding o mga Wala. secret jargon. May dalawang number, supposedly number ni President Marcos at number ni PLO Chief Adrian Bersamin. Pero sir, these are screenshots or images. Parang parang talagang images. Images. Ang una niya pinakita yung video, yung CCTV kuha yung CCTV na nakunan sa bahay ni Congressman Libiste, kung saan nagpunta bumaba sa sasakyan, punta sa bahay niya sa Taal, Batangas. May mga kasama siya. Matindi ho itong mga kababayan. Detailed ho ito. Ito na ba yung 8 billion na kickback? Ito na ba yung 8 billion na kickback, ha? Bira kayo, ha? Supposedly, mga lawyers daw yun. Nako. So, yun yung unang pinakita. Pagkatapos mga pinakita niya, sabi niya sa amin, nung daw medyo uungkat na yung ni Senator Lacson yung mga pangalan ng mga Bersamin, ay natakot sila na maging fall guy, kaya gumawa sila ng affidavit. At doon mismo sa bahay ni Congressman Libiste daw ito ginawa. At may mga naiwan sa kanyang records. Nako po. Yes sir. Pero sir, yes sir. I understand sir. So these are images of at least alleged screenshots of a conversation between Bersamin and ledgers of expenses. and the Nako president. po. This is over Ledger. Messenger, you suppose, or this is over cell phone? May cellphone number. So it's text messages. Yes, text message. But sir, how was anybody able to ascertain that these were really messages captured via screenshotting? Well, yun ang pagkakasabi sa amin ito daw ginawa ni PLO Chief Adrian Bersamin para maging security niya. At na kung siya ay gagawing wala naman, ibig sabihin, nandun yung kwenta. Kasi allegedly, merong mga nakuha mula sa kay Engineer Bernardo at sa customs at sa confidential funds ng Pangulo na ginamit sa Alyansa campaign noong 2025. Grabe ho yan mga kababayan. Mantakin nyo, pati yung detalye ng mga gastos doon sa alyansa, talagang kwentas claras sila. Kwentas claras ho sila. Diba? Kayo yung sinasabi ko sa inyo, mangolang ya kayo. Sa ayaw at sa gusto nyo, lalabas ang katotohanan. Hindi pa ho yan. Wala pa yan. Gusto nyo talagang lumabas ang buong katotohanan. Gawin yung presidente si BP Sara. Sigurado, yung sinasabi nila na yung pagka naging presidente si Sara, yung issue ng flood control, yung mga big fish makakatakas. Hindi, kabaliktaran. Pagka si BP Sara ang naging presidente, 100%, yung mga mastermind sigurado may kalalagyan. Sino mastermind? Martin Romualdez. Sigurado uuwi yan si Saldico.
Maniwala ako kayo sa akin mga kababayan. Sigurado uuwi yan si Saldi ko. Si Marcos Jr. Naku, yari yan. Kalaboso yan. Anak ng tokwa. Kung magpapakimo ka man, doon na sa sa loob ng kulungan. Walang hiya ka ha. Binaboy mo si Tatay Digong ha. Pagka ikaw, tandaan mo yan. Malagay din doon kung saan mga ginasta. Yung ginasta, yung binigyan ng contribution, yung mga senatorial candidates ng alyansa, yung binayad sa mga entertainers, yung binayad sa Grabe naman yan. sa mga ads, marami pang iba. At kung may mga natira, may mga dates, may complete dates, kung kanino binigay, parang detalyado talaga. At meron pa mga nakalagay doon na iba na hindi tungkol sa kampanya, may mga iba pang na ayaw ko nang banggitin. Yes, sir. Yes. Naku, pati daw yung pinambayad doon sa mga entertainer. Yung mga kumikembot-kembot, yung mga ginigiling-gilingan, yung mga kandidato nung last midterm election. Walang nga kayo, akala nyo makakaisa. Di na kayo makakaisa, walang nga. Wala nang mananalo. At tandaan nyo mga kababayan, sa pagka kayo, nagtatangka na tumakbo ng pagkasenador, ngayon napaline up kayo dito sa siraulong presidente na to. Ang sigurado ho dito mga kababayan, matatalo kayo. Matatalo kayo kasi bakit? Pagka pag-uusapan na ang issue ng korupsyon, at sigurado tayo, hanggang sa 2028, nasa intro pa lang ho tayo ng dilubyo, ng pighati, ng mga trahedyang mangyayari sa mga darating na bagyo. Huwag naman sana, pero yun ang ating nakikita. Yung epekto ho, pangbungad pa lang itong mga nakita natin sa mga nakalipas na bagyo. Pangbungad pa lang yan. Yung ika nga, yung talagang impact o yung epekto ng kabalbalang ginawa nila na to, mararamdaman ho natin yan sa mga susunod na 4 o 5 taon pa. Sa sobrang daming pagnanakaw na ginawa ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Sir. Yes, sir, we understand, sir. Of course, these are all details that were shown to you. But just to be fair to everybody concerned, was there any attempt to establish the veracity of the screenshots? Kasi of course, these are images that are being shown to you. Ito naman si Ed Lingaw. Anak na to ka. Kung titingnan natin lahat ng technicalities, walang valid na ebidensyang titignan nyo. Nagsalita si Saldi ko, anak ng to ko, AI. Under oath dapat yan. Uwi ka sa Pilipinas. Anak ng to ko, lumabas yung mga listahan nitong si Adrian Bersamin. Anak ng to, screenshot yan. Paano natin mababalidate? Di ba? Para pa ba kayo sa sambayan ng Pilipino? Ikaw, danong isang araw, medyo gumuguds ka na sa akin. Ngayon, siguro, baka kapag sabi niyan talaga si Congressman Libiste, kaya nga niya kami tinawag at pinakita niya sa amin ito dahil nga gusto niyang mangyari, ilaban namin na magtuloy-tuloy yung impeachment complaint dahil, di ba, siguro matatandaan niyo naman na bumoto kami ng doon sa determination doon sa dismissal ng case sa committee pa lang dahil nakita namin na pinatay kaagad yung complaint kasi yung sufficiency ng substance maliwanag naman sa Rule 3 Section 5 ng impeachment rules ng House na ang kailangan lang yung patunayan may mga allegation, may factual allegation tapos may connection sa impeachable offense na isang impeachable tingin namin na satisfy naman yun kaya lang pinatay ka agad, diba? So hindi na nagkaroon ng investigation, hindi na nagkaroon ng presentation ng evidence sa testimonies kasi kung nagkaroon ng presentation ng evidences at testimonies, ito'y mailalatag doon at may masusuri sana ng impeachment ng Justice Committee kung totoo ba to o hindi at pwede mag-testify doon si Congressman Leandro Libiste. Kung guys, so yun na nga sinasabi niyo na nga na unfortunately ay naharang na o parang napatay na, no? So pero meron kayong hawak at nakita na ganyang klaseng impormasyon. So saan pa pwedeng dalhin yung mga ganyang mga bagay para parang hindi kayo nang hinayan. Mahirap talaga Alam mo, Joby, ang problema kasi lahat ng investigation, pag lumalapit na sa Malacanang, namamatay na investigation. For example, yung ICI.
O si Senator Lacson sa Blue Ribbon, sinabi niya involved yung mga Bersamin pero hindi niya pinatawag. So, para bang may laging napipigil, laging detain. correct. Pagka medyo parang ang tinuturo lang lagi, Martin Romualdez, Saldico, pero pag dumadating na sa mga cabinet members, pag dumadating na sa pinto ng Malacanang, nahihinto na yung investigasyon. Oo. At Hindi ba pansin ni Ed Lingaw yun? Hindi ba pansin ni Ed Lingaw yun? Hindi, kailangan ma-authenticate. Kailangan natin kunin yung cellphone ni Bersamin. Anak ng toka, kahit ako si Marcos Jr., papahalughog ko yung bahay ni Bersamin. Yan na sigurado ko. Kukunin ko yung cellphone na yan. Diba, kukunin ko yan. Bigay mo sa akin yung cellphone na yan. iPhone, bigay mo sa akin ng cloud yan. Burado lahat ng message dyan. Ngayon, kung ang pagbabasihan natin dito, yung physical cellphone ni Bersamin na nandun na i-scroll natin yung conversation. Pagka ganun yung nahanap mo, siraulo ka na lang talaga, di ba? kaya yun ang nakikita natin na problema. Kaya nga, for example, kami, sinabi sa amin, ipaprioritize yung Independent Commission Against Corruption Bill. So, tinapos namin sa committee last December. Nag-overtime kami. Tapos biglang hininto. So, talagang paano natin malalaman yung katotohanan kung mismo yung administration, kung mismo yung Malacanang ang siyang pipigil sa malalimang pag-iimbestiga dito sa flood control mess na ito. Alam mo, at ang masama, ang naapektuhan yan, yung ekonomiya natin. As you all know, 3% yung GDP natin last December. Hindi ako magtataka kung less than 3% by the first quarter. Wala pa tayong public spending, walang mga bidding. Walang maraming daan-daan libong mga construction workers. Nararamdaman ko yan sa aking distrito. Yung libo-libong nawawalan ng trabaho, yung mga suppliers na walang hanap buhay. Yan epekto nung yung mga foreign investment, makita natin pabagsak ng pabagsak kasi nga nakikita natin na merong hindi matuldukan dito sa pinakamalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa. This is the grandest heist in the history of national budget and infrastructure. So, hanggat di natutuldukan yan, ay babagsak yung ekonomiya. Pero sir, Hindi, ang hinahanap ni Ed Lingaw yung cellphone ni Bersamin. may avenue pa sana na maaaring naihabol ni Congressman Labiste. I mean, he could have delivered a privileged speech exposing the screenshots instead of showing it to individual congressmen. Well, I don't know. Kasi alam mo sa Congress ngayon, bago ka mag-privilege speech, kailangan submit mo muna yung yung speech mo. So they have the option not to show to the screen, dun sa screen ng Congress yung ano man yung ipapalabas mo. Iba na. Kailangan oo, ganun ngayon, iba na. Iba na, no? Nung kino-cover ko kayo dyan, dati, So gusto ko magsasalita ako. Yes, sir, pero but I mean, nobody can force you even if you submit a different script. sa bagay, Nobody can pwede rin. force you Yes, but to the go out of text. script. Pero yung text, kailangan sila mag-ooperate. Sila mag-ooperate. yung ilalagay. Eventually, yeah, I understand that. But you know, he could have still spoken out, and I suppose he still can speak out. Yung nga lang, meron niyang 1 year pa. Palagay ko, Sayang, late na yun. Oo. Palagay ko kasi Also, sir, maaaring siyang magpa-press con. Yeah. And alam mo, tingin ko, kaya lumalapit sa amin si Congressman Libiste kasi talagang nakikita ko sa kanya, hindi pa siya, hindi niya pa alam masyado yung gagawin niya. Siguro napakabata pa niya and this is this is his first term. Hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Saka sabi niya, natatakot din sila kaya urong sulong. Sabi ko, tinanong ko, ano ba talaga ang iyong motivation para ilabas to? Sabi niya, self-preservation, meron ka bang tinatago na kasalanan, kaya gusto mo tinanong ko sa kanya mabuti. Ang sabi niya, sabi niya, siyempre partly self-preservation, pero gusto niya rin malaman ng bayan. Ano Marami, sabi niya sa akin, marami pa talagang marami pang
may mga bagay pa na hindi pinapakita sa amin na pag nakita namin, masasabi namin na itiklop na yung ano, yung mesa. Yun ang sinabi niya sa So, ano po ang- Itaob na yung mesa. Oo, talagang ganyan ho yun, mga kababayan. Tingin natin kailangan ng itaob ang mesa. Kailangan na talagang magkapalitan. Pagka kasi hindi pinalitan tong si Raulong presidente na to, anak ng tokwa, hanggang 2028 pa ho tayo pag nanakawan itong pamilya na to. Yan ho, sigurado ho dyan mga magnanakaw yung mga Marcos eh. Nasa dugo na ho nila yan eh. advice po ninyo sa kanya? Kasi sabi niyo po ay he goes to you guys for advice. sa kanya, pag-isipan niya mabuti. Kung gusto niya, natatakot siyang maglabas, bigay niya sa akin lahat ng record. Gusto niya ako magsalita, magsasalita ako para sa kanya. Sabi ko sa kanya. Pero kinakailangan luwa siya ng affidavit na pangangatawan na niya, yan lahat ng mga yan. Yeah, sir, bring it out in public kasi for example, at this point kasi sir, well, like it or not, at this point, it's second and third hand information. May binigay sa kanya daw na screenshots na pinakita niya sa inyo. Siyempre maganda dyan, kung sakali mag-press con siya, isama niya si Eden Bersamin. Eden Bersamin would authenticate and Yes. make the claim in public, instead of kasi di ba it becomes second and third hand information. Ito naman si Ed Linggau, napaka-ano naman nun, napaka-imposible naman nun. Anong makukuha ni Adrian Bersamin? Bakit niya gagawin yon? Dahil sa pagmamahal sa bayan? Gagawin niya yon dahil sa pagmamahal sa bayan? Anak ng toka. Si Adrian Bersamin, ngayong mga panahon na to, dalawa lang ang pwedeng kahantungan yan. Nasa ilalim ng lupa, nagtatago, o nasa ibang bansa. At kung ako si Marcos Jr., kung ayaw ko man siyang self-preservation, pili ka sa dalawa, magsama kayo ni Zaldico doon o punta ka sa ilalim ng lupa. Dalawang bagay lang. Pero para lumabas ka dyan sa publiko at i-authenticate mo yung mga text message na yan, ewan ko ba dito sa mga reporter na to? Nabasa po ninyo yung pinakita sa inyo. Ang sabi niya sa akin, kasi ang apprehension, ngayon, tahimik na sila. Adrian, tahimik na yung pamilya niya, wala nang issue. So, kahit pa paano, natahimik ngayon. Hindi katulad nung dati, nung unang ginawa yung affidavit na talaga nag-aalala sila, di ba? Pero ang sinasabi rin na, paano yan, after 2 years, kung wala na si Presidente, baka naman sila habulin pagka wala na si Presidente Marcos. So, Sila talaga. kaya nga sabi ko, you should. Dito sa buhay na ito, lahat may risk. Ang importante, sabi ko, gawin niyo sa tingin niyo yung tama. So willing naman siya ibigay lahat sa inyo po. Yun po yung advice niyo sa kanya. Marami siyang mga apprehensions. Okay. Marami siyang mga apprehensions. Pero hopefully, sabi ko nga, hindi mo naman magtatago ang katotohanan. Laging lalabas at lalabas yan. Sana lumabas na talaga yung katotohanan. Maski naman nung privilege speech ko, sinabi ko no kay Presidente, sabi ko dapat ipaliwanag niya bakit pinayagan niya yung 2023, 2024, 2025 national budget, sinalahula ng Kongreso, yung mga flagship projects inilagay sa flood control, double whammy, na delay na yung mga projects, tapos bayad pa tayo ng mga penalties, tapos nag-increase yung presyo. Bakit hindi niya may paliwanag na bakit niya pinayagan? Yeah. Bakit niya pinayagan yung 1.45 trillion? This is unprecedented in the history of General Appropriations Act. Marami na akong na 5 kongreso na ako, hindi mangyayari yan. Kung meron mga pagbabago, maliit lang. Pero binuhin mo yung aagawin mo yung President's budget, aagawin mo yung mga pinag-aralan na mga proyekto ng mga bawat departamento, papalitan mo ng mga kalokohan. Bakit napayagan? Sana kung 1 taon lang, baka maniwala pa ako na hindi nakita ng kanyang DBM. Pero kung 3 taon, siya at yung kanyang kabinete hindi kumibo. PhilHealth, PDIC, Metro Subway,
yung PNR elevated rail, trillions of pesos na nasayang dahil dyan sa flood control mess. Okay. Diyan ako nagulong. In fairness itong si Edgar Erice very consistent siya kahit na medyo bumabaling sa dilaw at mga pinto. Dito naman tayo bumibilib dito sa ibang mga mambabatas. No, kaya nilang ika nga punahin. Pagka ganito ibig sabihin walang bagahe ito. Bagong congressman to Lahat ng dinatnan nila noong 19th Congress wala nagsasalita. Bakit? Kasama ho sila sa kalokohan. Yun lang ho yun. Diyan ako nalulungkot talaga. Okay, guys, sayang konti yung oras pero hindi ko naman kayo pwedeng patulugin niyo yung gabi na natin pag-uusapan ang Liberal Party at ang Yun na. Liberal Party na daw pag-uusapan. Punta na ho tayo kay Atty. Vic Rodriguez. Gang! Actually, hindi naman natin sila linulubayan. Di ba sinasabi ko sa inyo, at Felipe Laude, Proud Team Suka, maraming salamat. Proud Team Suka tayo siyempre. At Felipe Laude. Ganon din si at Senator Prayer Vicky. Warrior 61473. Hello from Singapore. Mabuhay po kayo. Ganon din kay Shing Kim. Maraming salamat sa iyong magandang mensahe. At Allen Hall or Allen Hole Taroroy. Attorney, wag tayong kumagat sa trap nila about the South China Sea. Hindi ko po tatawagin WPS yun. BS po yun. Sapagkat hanggang ngayon, ang nasa lahat po ng mapa, pati napa ng NAMRIA, yung ahensya po ng Pilipinas na nangangasiwa dyan sa mapping, ay South China Sea. At hindi po pagiging traidor na tawagin mo factually yung body of water na yan. South China Sea pa ho yan So hindi po tayo malalaglag sa trap nila. At ang nakawala po ng Scarborough Shoal or Bajo de Masinloc, for the record, kaya po nawala sa ating yan, yung teritoryo natin, yung Scarborough Shoal at Bajo de Masinloc noong 2012. Noong 2012 na ang Pangulo ay si Noynoy Aquino. Kaya yung mga maiingay na dilaw-dilawan, meron ho kasing tunay na dilaw Pag-uusapan din ho natin yan. Yung tunay na dilaw, lumaban po yan nung martial law pa. Nung 1970s martial law. Nagbuwis ng buhay, nakibaka, lumaban sa diktadorya ni Marcos Sr. Yan yung tunay na dilaw. 'Di ba? Yung mga hilaw na dilaw, pati na yung apo ni Pangulong Cory Aquino, hilaw na po iyon. Bay nakipag-alyansa kay Marcos. Ang lolo niya, si Senador Ninoy Aquino, ang tinuturong mastermind na pumatay sa kanya, ang pamilya Marcos. Mortal na kaaway ni Cory at ni Ninoy ang pamilya Marcos. Samantalang itong hilaw na dilaw na apo, nakianib na po sa pamilya Marcos. Kaya mag-iingat po kayo dyan, pati yung imbitasyon nila ng rally. Huwag po kayong sasali dyan. Rally po iyan ng walang korap. Sisigaw lang po kayo na anti-corruption kayo pero wala kayong ituturong korap. Dito po, pangangalanan natin ang ulo ng sindikato. Nabanggit po, hindi naman natin sila linulubayan. Dahil nga po ang suka, tayo miyembro, proud member, and one of the leaders of Team Suka, talaga pong tayo ang kalaban ng gintong tanso. Di ba? Ibabad nyo lang sa suka yung mga gintong tanso, lalabas ang tunay na kulay at naturalesa ng mga yan. Uno ng sindikato. Mainit na pinag-uusapan. Pasensya na po kayo, hinahanap daw po ako sa TikTok ni at Margaret Magsaysay at Sarah Melody from Jordan. Next live po natin, kasi hindi po ako marunong mag-update ayaw na po mag-play ayaw po gumana ng TikTok ko. Yung anak ko na marunong may eskwela, kaya hindi ko naman mapwedeng unahin yung pag-upgrade ng aking TikTok sa kanyang eskwela. Promise, sa susunod, meron po tayong TikTok, kompleto po tayo makalibre lang po yung aking anak na marunong sa teknolohiya. Okay. Sino si Adrian Bersamin? Yan. Mainit na pinag-uusapan. Huwag natin silang lubayan. Hindi natin sila lulubayan. Eto na. Ito po yung Eto baka nakakalimot ho kayo. Baka nakakalimot ho kayo. Siya ang pinalitan ni Lucas Bersamin.
Yung mama na yan, nung nakita na niya na, teka, parang hindi naman niya napag-usapan nung nag-uusap tayo, nangangarap tayo na pagandahin ng bansang Pilipinas. Parang hindi naman na, parang lumilihis ka ata, Brad. Anong ginawa ni Vic Rodriguez? Umexit siya. Umalis siya sa administrasyon. Bakit? Kasi hindi niya masikmura yung kawalangyaan ng administrasyon na to. Yan ang kaibahan ni Bersamin at nitong si Rodriguez. Yun, sinipa ng mga oligarko. Ito, meron ho siyang, kung tawagin ho nila yan meron ho siyang napakagandang paglabas sa gabinete ni Marcos Jr. Diba? Hindi kagaya nung kay Lucas Bersamin, anak ng toko. Ang dating ho nung nangyari sa kanya, talagang sinipa siya palabas. Yung itsura ni Adrian, ni Pamosong Naku. Adrian Bersamin. Tingnan po ninyo mabuti, baka masalubong ninyo dito sa Pilipinas. Pag nasalubong nyo, alam nyo na gagawin dyan. Hablutin na cellphone yan. O sa ibang bansa, baka umalis na rin ito. Ito po si Adrian Bersamin. Si Adrian Bersamin, dati po itong Yusek ni Bongbong Marcos. Correct. Itong si Adrian Bersamin, apo ito ni dating Chief Justice. Dating Chief Justice ito at dating Executive Secretary kagaya ko rin. Kilala ko po ito. Kaibigan ko po ito nung araw, hindi ko lang alam ngayon. Pero kaibigan ko to, wala naman ako sa mangloob dito. Apo po siya ni dating Chief Justice Manong Lucas Bersamin. Si Manong Luc, ito po, yan si Adrian. Grabe naman si Atty. Vic. Kahit na binalahura na siya nitong si Lucas Bersamin, ganun pa rin katindi ang pagrespeto niya doon sa mama. Palakpakan natin si Atty. Vic Rodriguez. Saludo. Bakit natin kinakailangan pag-usapan itong si Adrian Bersamin kung ang ating pamagat ay ulo ng sindikato? Yan. Si Adrian Bersamin ba ang ulo ng sindikato? Pakinggan po ninyo, tapusin po ninyo ang ating buong live ngayon at kayo ang gumawa ng inyong sariling conclusion. Siya po ay isa sa mga pangalang binanggit ni Saldico. Si Saldico ba ang ulo ng sindikato? Ba, yung mga pangalan niya na lumalabas. Binanggit si Adrian Bersamin, I think, sa unang-unang, hindi po unang pagkakataon mas lumalim. Sa aking pagkakatanda, itong si Adrian Bersamin, pwede nyo po screenshot yan, pwede nyo pong i-google yan. Oo, nandyan naman ang mukha niya. Marami pong salamat sa halos 1,500 live viewers natin. No? Patuloy po kayong mag-like, mag-share, mag-comment, mag-react, at mag-follow sa Facebook. Ganun din po yung nasa YouTube. Please, patuloy po nating palakasin yung ating pahina. Lumalakas po siya, nakikita ko, exponential yung ating growth. Maraming salamat. Patuloy po kayo mag-like, mag-share, mag-subscribe. Siyempre, mag-react, mag-comment para meron po tayong engagement. Ano? Nababasa ko kasi yun, ang dami ko napupulot sa inyo. Pati kalokohan yung mga comment ninyo na natatawa na lang ako minsan pag mag-isa ako nagbabasa. Ano? So si Adrian Bersamin, binanggit po siya sa affidavit ni Robert Bernardo. Nung nabanggit na yung tanggapan ng Office of the Executive Secretary. Dito po unang naglabasan at nagkabuhol-buhol na yung depensa at pagsisinungaling ng Malacanang. At dahil nga po tayo ay Team Suka, ito po. Atin pong patuloy na lalabanan ang mga nambubudol sa mamamayang Pilipino. Nabanggit po kasi, unang lumabas ang pangalan ni Adrian Bersamin doon sa affidavit ni Robert Bernardo nung binanggit na niya. May partner po ito yung kasama niya sa Sweetheart Deal. Nung binanggit na yung Yusek Trajib Olaybar. Diba? Hindi natin sila pwede kalimutan sapagkat wag po tayo magpapabudol na lumalayo yung issue. Ito naman po yung Trajib Olaybar. Ito po yung binanggit din sa affidavit ni dating DPWH Yusek Robert Bernardo. Binubuo po natin yung linkages nila. Na
dito na ipaliwanag, pati ni Saldico doon sa kanyang Facebook na posting, kung saan siya ay nagpahayag ng kanyang recorded message, kung bakit nagkaganito ang ating education sector. Kung bakit nagkaganito ang Department of Education. Sapagkat nanghingi ng 100 billion pesos na insertion si Bongbong Marcos at the expense of the education sector. At the expense of yung mga magulang ho rito, ng mga kabataan, yung mga mahal nating kabataan. Bakit naman at the expense of the kabataan? Ano? Sapagkat yung 100 billion pesos insertion ni Bongbong Marcos, yung tinuturong ulo ng sindikato, ang nagsuffer po dyan, ang binawasan, ang kinaltasan ay ang education sector, specifically ang Department of Education. 22 classrooms lang ang ipinatayo ni Bongbong Marcos last year, 2025. 22 classroom lamang, kahit alam niya na may shortage tayo na 165,000 classrooms. Ito po nung 2022, last year po iyan. Yan lang ang pinatayo ni Bongbong Marcos. Noong 2024, 847 classrooms lang. Saan napunta? Ito nga po yung sinabi ni Zaldico na in late November of 2024, kausap niya si Adrian Bersamin, si Mina Pangandaman, at yung Yusek Jojo Cadiz. Pinangalanan din ito ni Zaldico. Sinong kausap niya? Si Mina Pangandaman. Wag niyong kalilimutan, baka masalubong niyo rin yan, no? Yan. Yung dati pong DBM secretary. Diba? Parte po ng aparato ng korupsyon yan si Mina Pangandaman. Kausap niya si Mina Pangandaman, si Adrian Bersamin. Ito po papakita natin lagi yung mukha para kilalang-kilalan niyo sila, masalubong niyo man, tanong niyo nasan yung kanilang bilyong-bilyong ninakaw sa atin. Diba? At sinabi na hindi pwede yung hinihirit na 100 billion insertion ni Bongbong Marcos, yung ulo ng sindikato, dahil tatamaan ang mahahagupit niyan yung education sector. Lolobo, bubukol. Diba? Yung famous term, bubukol. Dahil po, lolobo yung pondo ng Public Works, DPWH. Lalagpasan po niya yung may constitutional mandate na meron dapat pinakamalaking budget every year, yung education. Maraming salamat po sa mahigit 1,800 live viewers natin. Marami pong salamat. So yun nga po, nabanggit itong mga ito doon kay Saldico. At nung deliberation na sabi ni Saldico, kinausap niya si Mina Pangandaman. Ang sabi niya kay Mina Pangandaman, ito po si Mina Pangandaman baka makasalubong niyo yan. Harapin ninyo yung bilyong-bilyong pera natin na ninakaw ho nila. Na mahirapan na isingit yung 100 billion na hinihirit ni Bongbong ng presidente dahil talagang tatamaan yung budget. Ano raw po ang sinagot ni Bongbong as per Mina Pangandaman? Quote, "Don't ever think about it." Bayan tapang makapal talaga mukha. Galawin mo na lahat, wag lang daw yung 100 billion pesos niya. Okay. Dahil nga duda, si Saldico, sa isang pagkakataon, base sa kanyang Facebook, kinausap niya itong si Adrian Bersamin. Si Adrian Bersamin, ayan po, noong December 6 of 2024. At sinabi niya, ito ba'y talagang alam ito ni Presidente, nung amo natin, amo nila. No. Ang sabi sa kanya, he was assured by this guy, akmang-akma, yung sinabi several years ago, maybe 30, 40 years ago, when a young politician then was described as so young and yet so corrupt. So ito, December 6, 2024, he assured Saldico, this guy,
si Adrian Bersamin, siniguro niya kay Saldico na alam ni Bongbong Marcos ito. Yung ulo ng sindikato, Yung mastermind. at kinuha pa ni Bongbong Marcos yung listahan niya for 100 billion insertion sa kanyang brown leather bag. Malinaw po iyon eh. Malinaw po iyon doon sa naging pahayag ni Saldico. Pati bag, kung anong klaseng bag, leather, kung anong kulay, brown. O ano, so marami talagang detalye. And yet, kaya natin sila pinag-uusapan, talaga pong naka-full court yung depensa po ng mga nag-iimbestiga. Mapa-ombudsman yan, mapa-senado yan, mapa-kongreso yan, mapa-impeachment man. Ano, naka-full court press sila na wag nang tumagos muli sa Malacanang. Dahil nung araw ho, nasa tarangkahan na ng Malacanang eh. Pilit nilang binubusalan ang lahat. Ito po, ang dami ng mga nagtuturo. Hanggang ngayon, wala hong kaso itong si Adrian Bersamin. Wala. Bakit? Pinoprotektahan nila itong si Adrian Bersamin. Sapagkat, pag ito naipit, magsasalita po ito. Mamaya tatalakayin po natin yan. Hindi naman kayang umalago nito mag-isa. Correct. Kailangan niya ng mga sidekick. Mhm. Di ba? Sino ang sidekick ni Adrian Bersamin? Ito naman ho ay base pa rin sa affidavit ni Robert Bernardo. Ang sidekick nito, ang karancho nito, ang kasosyo nito sa pangungurakot ay itong Trajib Olaybar. Wala pa rin po itong kaso. Wala pa rin ho itong kaso. Ito po sa page 5, paragraph 21 ng affidavit to ni Robert Bernardo, sinabi niya na yung pangalan ng Yusek Trajib Olaybar, kilalang personal ni Robert Bernardo. Pinag-usapan nila yung unprogrammed appropriations para po sa tanggapan ng executive secretary kung saan empleyado si Yusek Adrian Bersamin. Nabubuo na po di ba, yung web of corruption and yung web of lies na ginagawa po ngayon ng mga naatasang mag-imbestiga. Palaban po natin yung mga yan, tayo po yung Team Suka, ito po yung sinusuka na ng lipunan. Makakapal po talaga mukha nito, linoloko po tayo araw-araw. Ano? So, noong 2024, nag-meeting po sila upang pag-usapan nung Trajib Olaybar at si Robert Bernardo. Ang hinihirit nito, 2.85 billion. 2.85 billion worth of projects, infra. Yan po ay makikita ninyo lahat sa affidavit ni Robert Bernardo. At least yung nag-circulate, yung sinasabi niyang affidavit niya, paragraph 24. Ganon din ho, pagkatapos po ng napakaiksing panahon, sinabi po nung Trajib Olaybar na yung 2.85 billion, ang usapan dyan, kanila yung 15%, 15%, napakalaki po nun. Yung 15% ng 2.85 billion ay 427 million 500. Yun po yung kickback. Pasensya na ho kayo. Talagang meron po akong sore throat. Kaya lang importante tayo mag-live. Kaya from time to time, palagpasin nyo na ho kung medyo sinasamid tayo or sasamirin tayo. So, yung 2.85 billion, ang 15% po niyan ay 427,500,000. Kickback po yan ni Trajib Olaybar, pero hindi ho siya nag-iisa dyan. Na personal na inihatid ni Robert Bernardo. Si Robert Bernardo, ito na po yung tumatayo ngayon na hindi naman dapat star witness ng Marcos Jr. administration. Pwede mo bang gawing star witness yung hindi least guilty?
lumalabas nga kung may rango po yung pinaka-guilty, isa ito sa most guilty. Mataas ang rango nito ni Robert Bernardo. But anyway, we're going to use his very own affidavit to expose all of these cover-ups that are happening ngayon sa ating bansa. No? So yung 15%, yung 427,500,000 pesos personal na inihatid ni Robert Bernardo, kanino? Kay Trajib Olaybar. Dito, sa mamang ito. Hinatid niya yung halagang 427,500,000 pesos representing the 15% kickback, corruption, kurakot ni Trajib Olaybar. Ayun na nga mga kababayan, siyempre para lagi kayong updated dito kay Attorney Vic Rodriguez. Punta ho kayo dyan sa Tinig ba Isug. 43.7 thousand subscriber na ho yan, na konting push na lang at magpi-50,000 na. Punta ho kayo dyan, nasa ano na tayo, nasa 30-minute mark ho na ho tayo ng video niya na yan. Ituloy nyo na lang ho doon sa kanyang FB page para makita nyo ho at talagang pagka meron siyang upload, pag nakasubscribe kayo, mabilis pa sa alas 4, makikita nyo na ho ang kanyang mga update. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa page update. Mag-ingat ho kayong lahat. Malad Pilipinas.